nga mga kababayan, mga kabarangay, may na-scout po ang ating team dito. Kaya andito ang Team Daddy Frankie para kumustahin at tignan yung kalagayan nila. Samahan niyo ako mga kababayan. Tao po. Good morning po. Good morning. Pasok po kayo? Ay yes. Nay, kumusta po kayo, Nay? Ayos lang po, sir. Pasok po ako. Sige po. Ayan, ako po si Daddy Frankie. Opo. Pangalan ni Nanay? Lourdes po. Nanay Lourdes, ilang taon na po kayo? 34 po. 34. Ilan po ang anak nyo? Apat po, sir. Apat. Siya naman, Pangalawa po. pangalawa. Ilang taon na siya? 19 po. 19 years old. May sakit po siya. Anong sakit niya po? Cancer po. Cancer. Ano pangalan niya? Louie po. Louie. Louie, kumusta ka na? Okay lang ako. Pwede ba makipagkwentuhan kay Louie? Oh. Ayan. 34? Ilan? Ay, siya? 19 po. 19, sorry. Okay. Louie, ako si Daddy Frankie. Ba't nakahiga ka na dyan? Wala po. Oh, may sakit po na tumama sa May sakit na tumama sa katawan. tumama sa katawan mo. Ako po. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mabigat po. Ay, mabigat pakiramdam. Opo. Gaano na katagal na nakahiga ka dyan? 1 taon na po may Hindi ka na talaga nakabangon? hindi na po. Gusto ko pong gumaling. Gusto mong gumaling? Pwede bang malaman, Louie, kung paano nagsimula ang lahat? Pwede ba ikwento mo sa amin? Una po nung yung kamay ko po parang bumabag, parang lumubo. Tapos nung paggaling niya po, sumunod po yung kanan ko pong paa, bumabag din po. Tapos nun, yung paggaling na po niya, sumunod na rin po yung tiyan ko, parang naninigas na lumulubo. Tsaka doon na nila ako tinakbo. Tapos nung hindi po nila matignan sa kabilang ospital po ako nilipat. Tapos nung nalaman ko po yung resulta, sabi po ng doktor sa akin, may sakit daw po ako na leukemia. Na kailangan daw po na chemo, 3 taon, nagamutan. Ang inisip ko po, Wala pong pera. wala po kaming kakayahan para mapagamot. So, nung nalaman mo yung sakit mo at sinabi ng doktor na kailangan mo ng chemo, mula noon hanggang ngayon, hindi ka na na-chemo? Na-chemo po ako parang 3 beses po, tapos hindi na po ako nakabalik. Sa sobrang Sa dagupan po yun. Sa sobrang... hirap ng buhay po. Kasi po yung pang-chemo ko po, pangkain na lang po namin. Okay. Tapos pabili po namin ng Gamot. gamot. Ano bang trabaho ng papa mo? Gumagawa lang po ng kubo. Po ako. Maghanap ko ng pambili ng gamot. Isang lit lang po kami. Nay, gaano kahirap alagaan yung ganitong pasyente? Sobra po. Kahit masakit, kinakaya para sa anak. Gusto ko mabuhay yung anak ko, sir. Sa tutulong ko, kung mabuhay anak ko. Wala kami pagpagawa sa kanya. Kaya sana kung gusto nyo tumulong sa amin, tulungan niyo po yung anak ko. Kasi gusto ko magkasama-kamang buhay po. Mahirap ko sa buhay po. 4 po yung anak ko. Tapos ito yung anak ko, sobrang Sabi ng mga kapatid ko, buti kinakaya mo sa ganyan ka. Oo, kakayanin ko para sa anak ko. Sabi ko, kaya ibusa ko yung buhay ko, pamuhay ng anak ko. Sabi ko, pero yung mga kapatid ko din, nagbibigay din, pero hindi naman sa araw-araw po. Opo. Kasi Hindi naman may pamilya sapat naman kasi sila. may Opo. pamilya din sila. Opo. Pero yung panganay ko, wala po dito, nasa Baguio nagtatrabaho din para may din sa kapatid niya po. Sinusuportahan din niya yung Opo. kapatid niya. Opo. Buti. May maliit pa ako, sir, 6 na taon po. Yung bunso. Opo.
Saka yung babae po na isa dyan, yung payat po, anak ko din yun. Sadyang napakahirap ng buhay, no? Paminsan nga po, wala ka nakikilabata po ako para may pambili lang ako ng gamot ng anak ko. Okay. Kahit ano, yan po ginagawa ng asawa ko, nakuha na namin, pinabili ng pagkain sa gamot niya po. Louie, huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Opo. Alam mo yung ginagawa ng kapatid at nanay mo? Sila mismo, hindi sila sumusuko, no? Opo. Ginagabay, tinutulungan ka nila. Nagkataon lang talaga na mahirap ang buhay natin. Wala naman po akong ginawang masama. Bakit ko pa yung binigyan nila ng ganito? Lagi ko na silang sinusunod. Kung sino pa yung may pangarap sa buhay, siya pa yung magkakaganto. Gusto ko lang naman na makatulong sa magulang ko. Bakit ganito yung binigyan nila? Sobrang hirap. Sobrang hirap ng nararamdaman mo. Oo po. Minsan nga po di na ako kumakain sa sobrang sobrang sakit ng tiyan. Talagang hindi po kaya. Anong ginagawa mo pag nararamdaman mo yung masakit sa tiyan mo? Minsan po nakakatulog na lang po sa sobrang sakit. Tapos pagising, mawawalan ng konti, tapos babalik ulit. Tapos lalagyan ng ipikasin. Kung hindi makinom ng gamot, maano yung ano niya. Sumasakit. So yung iniinom niya parang pampawala ng sakit. Opo. Kasi pag hindi nakaano yung tiyan talaga maninigas po. Paano pagkakain babangon siya? Hindi po, nakaganyan. Nakaganyan na lang talaga? Opo. Pag Hindi. ayaw niyang kumain, hindi ko pinipilit. Pero ano po, sabi ko, 2 kutsara lang, basta may laman yung tiyan mo, sabi ko. Opo. Kasi inom siya ng gamot, tapos walang laman. Lalong magkakasakit. Hindi ko maiwan-iwan kasi pag may pumuntahan ako, saglit lang po ako kasi siya na inaalala ko. Pag umalis ka, siya lang mag-isa. Hindi, inaano ko yung mga kapatid niya, pero ayaw niya yung kapatid niya. Kasi babae naman eh. Oo. Nahiya siguro. Oo. Louie, bakit si nanay lang ang gusto mong mag-alaga sa'yo? Sila po yung paborito ko pong mag-alaga sa akin. Napakabait ng nanay mo. Oh, sobrang bait po nila. Kahit minsan nasisigawan ko sila, Oo. naalala pa rin nila ako. Yung pagkain na kakainin nila, binibigay na nila sa akin. Para lang may makain ako. Kung may pupuntahan silang event, okasyon, inuwian nila ako. Tapos dito ka lang. Opo. Ano ang masasabi mo kay nanay? Maraming salamat, Nay. Dahil kahit anong tigas ng ulo ko, hindi niyo ako pinapabayaan. Kahit minsan pasaway ako, hindi niyo ako pinabayaan. Ako pa rin yung inaalala niyo. Tinatanong niyo palagi kung kumain na ba ako, kung kamusta na ba ako. Wala na po akong ibang masasabi. Maraming salamat, Nay. Magpagaling ka para ano. Basta mag-pray lang tayo, Louie, ano? Opo. Lahat ng nangyayari sa atin, si God lang nakaalam. Ang ating buhay, sadyang hiram lang kay God, no? Opo. Siya ang may takda ng lahat. Kaya sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Opo, kaya nga po hindi ako sumusuko eh. Ano naman ang sasabihin mo sa kuya mo, kapatid mo na nasa Baguio? Sabi ni nanay, nagtatrabaho yung kapatid mo. Yun na po. Pinapadalahan kayo para sa'yo. Mahal na mahal ka nila. Palagi po silang mag-iingat kung saan man sila naroon. At kumain sila sa tamang oras, huwag nila akong gayahin. Para di na po mahirapan yung mga magulang ko pag nagkasakit sila.
Kailan mo huling nakita yung kapatid mo na nasa Baguio? Nakakaano lang po niya, parang 2 weeks. Nagbabalik-balik din dito. Opo. Tatay mo, anong mensahe mo kay tatay? Yun po, maraming salamat sa sakripisyo. Kahit anong hirap, kahit sobrang sakit na ng likod nila, pinipilit pa rin nilang bumangon kahit di nila kaya. Kahit nakikita ko sila nalalaglag sa kubo, bumabangon pa rin sila para sa aming magkakapatid. Kaya maraming salamat sa mga magulang ko dahil di kami napabayaan. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi ko po inaasahan na ganito yung aking madaratnan. Ayon kay nanay at kay Louie, kailangan nila pumunta ng ospital, magpagamot. Pero dahil sa kawalan talaga, yung pampakemo is napupunta na lang sa pagkain. Dahil wala talagang sapat or wala silang kakayahan. Pagpakemo rin pero dahil sa kahirapan, 3 beses, no? Opo. 3 beses. So nung nakikemo ka, anong nararamdaman mo? Ano po, medyo lumalakas po. Pero yung panglasa ko po, nawawala po. Nawawala, wala kang panlasa. Opo. Magkano ginagastos nyo na pag nagpapakemo? Yung isang gamutan niya, 2.7 isa eh. Isang buwan, no? Ano po, 2 bote po yung, isang bote po, 2.7. 2 bote po yung tinuturok sa akin. Kada kemo? Opo. Okay. Minsan nga bibili po sila ng gamot. Tapos may mga gamot pa. Opo. Saan yan kinikemo? Sa Dagupan? Opo. Sa Binlok po. Sa Binlok. Kailan ang huling check-up nyo doon? Ito man, no? Kailan ba yan? Hindi ko na po maalala. Hindi mo na maalala. Sobrang tagal na po. Pero kahit nandiyan ka, malakas yung memory mo, ano? Opo. Lakas ng fighting spirit mo. Ah. Tapos nakakayanan mo pa mag-aral. Paano mo nagagawa yung module mo na sinasabi mo? Nakahiga ka lang. Ano po, yung sinisin po ng mga teacher ko, nire-review ko po. Tapos sinasagutan ko po sa papel. Yun po. Tapos yung kapatid ko na lang po yung nag-aayos. Siya na lang po yung nagpapasa school. Kasi nga po isang school lang po yung pinapasukan namin. Okay. Parang siya na lang po yung katulong ko. Para makapagtapos po. Gusto mo talaga magtapos ng pag-aaral? Opo. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Kahirap naman, no? Lumaki na yung kabilaan sa liig mo. Opo. Ba't ganun, no? Pati sa kabilang, Meron din po. Pero mali naman ito. Tapos meron dito. Ito Tapos po. dito niya, Dalawa. O kaya hindi makano yung paa niya. Hmm? Hindi niya mabalance niya. Itinatayo po ko. Tapos Tinatayo na. tapos- Nawalan na siya ng lakas talaga. Tapos pinubuhat ko siya. Ako pati pagligo niya ako. Sa buno. Kahit pagod ako, kinakaya ko para sa anak ko. Opo. May bigas ba tayong dala? Yes po, Dad. Pahingi na lang isang sakong bigas, guys. Makatulong man lang. Para hindi na nila bibilhin yung bigas. Nay, ano naman ang masasabi mo, Nay? May maraming mga kapanood sa akin. May panawagan ka ba, Nay? Ang gusto tumulong sa amin, tulungan niyo po yung anak ko para mapagaling ko po ng para matulungan niyo po kami. Ang hirap na po ng buhay namin. Kumakain sa 3 beses, didirin pa kami ng asin. Pag minsan tuyo lang po, yun. Pag minsan kanin lang po. Minsan wala kayong ulam? Wala po. Pambili ng gamot ng anak ko, ibibili ko na lang po yun, sir. Kasi ulam namin, yung pambili ng ulam, pambili ko ng gamot. binibili mo ng gamot na lang. Kaya anong nangyayari, toyo ang ulam nyo. Opo. Nawa ko sa anak ko mali kasi pag may asin ulam niya, wala ka talaga. Nagkautang-utang na kami dahil sa kanya po. Baon kami sa utang po, sir. Baon na kayo sa utang. Yung ginagawa ng asawa ko, wala na po yan, nakuha na lang kasi pinambili ng gamot. Tapos pagkain po.
Tinatrabaho pa lang, naiutang na. Wala na po sir. Wala na kami makukuha dyan kasi kinuha na namin pambili ng gamot niya sa kapagkain niya, pagkain namin. Tapos may pumapasok pa akong anak. Okay. Louie, Nay, may dala kaming bigas na isang sako dito. Sana makatulong. Maraming salamat po. Okay, pakipasok. Dito lagay. O, dyan na lang. Po. Ayan. Sana makatulong sa pamilya mo, Louie, ano? Sir. Pero Louie, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Baka sakali may mas makatulong pa sa'yo. Kaya ng aking sinabi, habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka lang mawala ng pag-asa, ha? Lagi ka lang tatawag kay God. Lagi kang magpipray. Pagdating kay God, walang imposible. Okay? Opo. Pwede ka rin manawagan sa ating mga kababayan, Louie. Sige. Mga kababayan, kung sino man po yung nakakapanood sa akin, sana po matulungan niyo po ako. At sana, kasi po gustong gusto ko pong umababa pa yung buhay ko. Tulungan niyo po ako. Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Sa mga may magagandang loob po dyan, sana po matulungan niyo po ako para po mapahaba pa po yung buhay ko. Maraming salamat po. Okay. Tapos nag-aaral ka pa, no? Opo. Sige. Tapos bigyan natin sila ng kaunting tulong financial, mga kababayan. Louie, may pera din ako ibibigay. Gaya ng sinabi mo kasi, kailangan pambili ng gamot. Opo. Kaya mo pa? Opo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Malaking tulong na po to sa amin. At maraming gamot na po akong mabibili. At pagkain po. Maraming salamat po. Kaya ng sinabi ko, Louie, si God lang nakakaalam ng lahat. Kaya wag tayong susuko. Opo. Kagaya na lang ng pagdating namin dito, hindi po ito magaganap kung hindi kami ginabayan ni God. So, ibig sabihin, way ni God na makarating at matulungan ka namin. Opo. Kami po ay kasangkapan lang, no? Nay, dito ka, Nay. Lapit ka dito sa akin, Nay. Po ka dito. Anong pangalan ulit ni Nanay? Lourdes po. Nanay Lourdes, nararamdaman kita. Alam ko po yung bigat at hirap na pinagdadaanan ninyo. Pero saludo ako sa iyo, Nay, kasi sabi mo binubuhat mo yung anak mo kahit anong hirap. Tapos may mga time talaga na wala na kayong ulam pero inuuna mo pa rin yung gamot ng iyong anak. Opo. Imbis pambili ko ng pagkain namin, binibili ko naman ng gamot niya para makainom po siya. Para hindi ba siya, kasi pag umano yung niya, umiiyak po siya. Umiiyak. Sobrang sakit po. Pag minsan nga, napupuwit ako sa kanya, kinakaya ko pa rin. Kaya nahihilo na ako, sige, binabangunan ko pa yung anak ko. Pag madaling araw minsan or ano, umiiyak siya. Dito ko, katabi ko po siya dito. Kasi ayaw niya, yung tatay niya, gusto siya akong katabi. Gusto niya si nanay lang. Ayaw So, niya sa tatay. siyempre, Nay, may mga time na pagod ka, na antok, tapos gigisingin ka ng anak Oo, mo. bumabangon pa rin ako kahit sa mahirap po kinakaya ko. Paano para mo sa- ginagawa eh? Sabi niya, pag ginigising ako, saglit lang, sabi ko, kahit pag nagsisiyan siya, talagang tatawagin niya ako. Sabi ko, sandali lang ka ako. Sabi ko, pag minsan, pagod na ako, sabi niya, huwag kayo akong susukuan, sabi niya. Ano? Huwag kayong susuko sa akin, sabi niya. Kasi gusto ko talaga mabuhay, makasama po kayong matagal, sabi niya. Pag minsan nga, sabi niya, kung ganito nang palagi buhay, gusto ko na magpakamata, sabi ko, huwag mong gagawin yan, sabi ko. Kaya sabi ko, magdasal ka lang, kasi posible naman, walang posible, di ba? Sabi ko sa kanya. Kaya pag kasi
pag minsan nasisigawan ko siya, nasisigawan niya. Kasi sobrang pagod na din ako sa kanya. Oo. Pero kahit anong inaano ko sa kanya, nabibitawan ko sa ita. Pero maya-maya, nakikiano naman ako sa kanya. Pero siya, naiintindihan ko kasi may sakit siya. Kahit masakit yung ulo ko, hindi ko sinasabi sa kanya. Opo. Para hindi na siya mag-alala. Kasi pag minsan, ganyan kami dalawa dito lang kami, sabi ko, bakit napagod na ka sa akin, sabi niya. Hindi, sabi ko, hindi alam ko kasi nakikita ko sa mukha niyo, sabi niya. Imbis pambili ko ng ng kapatid ko, binibigay pa sa akin, sabi niya. Simbi unahin kita kasi yung kapatid mo wala namang sakit yun, sabi ko. Malakas pa na yung kapatid mo. Oo. Kaya sabi ko, kung gusto niyo tumulong sa amin, tulungan niyo po kami, yung anak ko gusto ko talaga mapagaling, tapos gusto makasama pang matagal po. Basta wag lang tayo mawalan pag-asa, Nay, ha? Opo. Louie, bakit nasabi mo one time na parang gusto mo nang magpakamatay? Nakikita ko po kasi silang nahirapan sa akin. Ayaw ko naman po silang nahirapan dahil sa akin. Yung mga kapatid ko, napapabayaan na nila dahil po sa akin. Hindi na, imbis na bantayan po nila yung kapatid ko, nag-aaral doon sa eskwelahan, ako po yung binabantayan nila. Wala, imbis na sundun nila yung kapatid ko, andito po sila, hindi po nila ako iniiwan. Kaya anong naisip mo? Pag minsan po, pag sobrang sakit na po ng nararamdaman ko, naisipan ko na pong magpakamatay. Huwag mong gagawin yon. O, Laban lang, ha? o, May awa ang Diyos. Sana yung perang binigay na ni Daddy Frankie makatulong sa'yo. malaking tulong na po ito. Lakasan mo pa yung loob mo. Babalik pa ako dito. O, Malay mo may mga makapanood ng video natin para makabalik pa si Daddy Frankie. Opo. Mga kababayan, mga kabarangay, napakahirap po ng pinagdadaanan ng pamilyang ito, lalong-lalo na po ang pinagdadaanan ni Louie. So, si Daddy Frankie, mga kababayan, kung sino man po nakakapanood ng videong ito, ako'y maglalambing sa inyo. Pakishare nyo po para mapanood ng ating mga kababayan na nakakaluwag at may mabuting kalooban. Gustuhin ko man po, mga kababayan, pero alam kong hindi sapat yung itinulong ko sa kanila ngayon. Pero sana i-bless ni Lord ang bawat isa sa atin. I-bless ni Lord si Louie at ang kanyang pamilya na sa pamamagitan ng pag-share natin at pagpunta natin ay mas matulungan pa sila. No? Hindi pa ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko pag si God po ang gumawa ng paraan, walang imposible. Sana yun din ang lagi mong iisipin, Louie. Opo. Walang imposible kay God. No? Opo. So, yun, mga kababayan. Pansamantala po, ako'y magpapaalam sa inyo at babalik po ang Team Daddy Frankie dito sa bahay ni Louie para mas makatulong pa tayo. No? Pakishare po ang videos natin, mga kababayan. Nay, kami po'y pansamantala magpapaalam. Anong masasabi ni Nanay at nakatanggap kayo ng blessing sa araw na ito? Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa amin. Malaking tulong sa kanya, pambili po ng gamot. Hindi na ako uutang. Bilhan nyo rin siya ng prutas. Anong gusto mong prutas, Louie? Kahit ano po, halo-halo na lang po nila. Oo. Ayaw niya lang yung apple kasi matigas yun. Opo. Hindi binibili yun. Yung malalambot lang na prutas. Like, kahit yung mga orange. Gusto niya po, sir, yung manggang hilaw po. Yun. Manggang hilaw. Oo, yun. Yung gusto niya. Sige, basta kung ano yung gusto niya, ano yung kailangan niya. Ang gusto niya kasi, pag minsan soft drinks po, kasi kay wala ko, inuutang ko sa tindahan po. Yun ang gusto niya. Kasi nakakaano daw yung ginawa yung yung katawan niya pag nakaka-soft drinks po siya. Acid kasi. Mm-mm. May ganun. May sugat na rin dito sa ano. Sugat sa kakahiga. Kasugat-sugat na. Dapat may foam yung malambot para ano. Bibilang ko na lang po. Para hindi masugat yung likod niya, no? Oo, bibilang ko na lang. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, ay muli na naman po tayong nakatulong. Lagi ko pong sinasabi, mga kababayan,
mga bagay na naitutulong ni Daddy Frankie, mga naibibigay natin ay hindi po magagawa ni Daddy Frankie kung wala kayo. Sa pamamagitan ninyo ay nagiging malakas tayo at nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po, mabuhay po tayong lahat. Love you all and God bless. Thank you po. Laban lang mga. Huwag ka mawalang pag-asa. Mahal na ba kita? Hindi ka iiwan ng tatay. Alam mo, ang hirap ng buhay natin na gusto kita papagaling. Papagapo, so ng pera. Sana may matumulong sa akin. Kasi, pag minsan nasisigaw kita, pasensya ka naman. Alam ko na napapagod ka na rin sa amin. Sabi mo, pasensya ka, pero hindi ako sasuko para sa'yo. Kaya anong gagawin ko pag mabuhay ka lang, Laban lang na eh. Huwag kayong mag-alala. Laban ako. Hindi ko na mapubil. Maraming salamat. Pag-aalagan sa akin. Basta lumaban ka lang, Nakasama loob mo. Kasi walang umpisa din, gagaling ka yan. Sigad lang nakakaalam kung anong balak niya sa'yo. Pag minsan, sinasabi mo, mapakamatay, huwag mong gagawin yun. Mahal na ba kita din? Mukha mong iwan, Hindi ko na. Lalaban po ako. May pangarap ka pa sa buhay. Tulungan mo pa kami, di ba? Bakit kapag binigyan kasi ng ganitong sakit, ang hirap ng buhay natin na. Sobrang hirap ang buhay natin. Bakit ganito pag binigyan sa atin ng God? Pero may imposible naman di ba? Magdasal ka lang Hindi ka makinig kay nanay, Huwag matigas ulo mo,